morning, everyone. Napakabuti po ng Diyos sa umagang ito. And gusto ko lang po yung song kanina na about Moses. So, kinlear ko lang po doon na si Moses, nung desire ng puso niya na makaharap ang Diyos na face to face, once na yung feet niya po nakalapit na doon, sabi ng Diyos sa kanya, Moses, tanggalin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang lugar na kung saan kinatatayuan mo ay holy ground. Amen po ba? So, that's why we are worshiping kanina. Sabi ko, Lord, grabe. Your presence is with us this morning. So, yung presensya po ng Panginoon na desire ng bawat isa sa atin, sabi nga po doon sa Exodus 3:5, then He said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is a holy ground. Amen. So ang lugar po na kung saan kinatatayuan ni Moses ay isang banal na lugar. Same with us po this morning. This place is a holy place na kung saan ang presence of God ay bumababa. Amen. Amen po ba? So yung pag-upo mo ngayon dyan, andyan po ang mararamdaman niyo po ang presence of God na andito sa ating kalagitnaan. At isa pang gustong-gusto ko po kay Moses, dahil yun ang winorship ngayon, na kapag napapagod na si Moses, kasi nagkaedad na siya kapag napapagod na, hindi na niya totally maitaas ang kanyang dalawang kamay, kasi pag nakababa ang kamay ni Moses, natatalo sila. Pero once na ang kamay niya ay nakataas, nilagyan pa nga po ng bato para lang magtagumpay, sabi kay Hor at saka kay Joshua, nilagyan yung kamay ni Moses para lang maitaas. Kasi once, pakilagay po Pastor Al, yung kanina, once na nakababa po yun, natatalo po sila. So I'm gonna ask this question to each and every one of us this morning. Ano ba ang nararamdaman mo ngayon? Napapagod ka na ba? Tanungin mo ang katabi mo, napapagod ka na ba? May sakit ka ba? Kailangan mo ba ang pera? Kaya hindi mo na maitaas ang iyong kamay. Sabi nga po, samahan niyo ako magbasa. Dito po sa Exodus 17 verse 11. Exodus 7. Wag pong guluhin. Wag pong galawin. So, Exodus 17:11. Everybody please read. And so, it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Natatalo sila. So, sa umagang ito, naniniwala po ako that the presence of God is in this place. Amen! Nararamdaman niyo po ba ang presensya ng Diyos habang tayo'y nagpupuri sa Diyos? Kapag napapagod na ang kamay mong itaas sa Diyos, kasi marami ka nang iniisip, that's the time to stand up. Everybody, please stand up. At lahat ng ang dalawang kamay niyo po ay itaas natin sa Panginoon. Everybody, please stand up. At bilang pagsunod kagaya kay Moises, napapagod ka sa problema mo, napapagod ka sa sakit at karamdaman mo, bago po magpatuloy, itaas po natin ang dalawang kamay natin, and we believe victory is in our midst right now. Amen! Tagumpay ay nasa atin. Everybody raise your hands. Everybody raise your hands as you surrender it to God, na inaabot ng Diyos ngayon pa lang, sa pasimulan natin, ay naabot na ng Diyos ang kabigatan sa iyong buhay, ang kabigatan sa iyong pamilya. Ikaw ba may sakit at karamdaman? Itaas mo ang kamay sa Diyos at kikilos ang Diyos sa iyong buhay ngayon. Oh, we just want to bless you, Lord. We just want to praise your holy name. You are with us. Your presence is with us right now. We just want to honor you, Lord. We honor your presence this morning, oh God. We just want to lift your name. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. And palakpakan po natin.
Malakas na palakpak po para sa Panginoon. Woo. Amen! Hallelujah! Pwede na pong umupo. Thank you very much. Amen. So again, perfect morning everyone. Talaga po ang aking boses ay pinagpala ng Diyos. So alam niyo po, napakabuti ng Diyos. We would like to welcome our pastor na kararating lang po last Tuesday ba yon? Tama ba ako? Tuesday. Na dumating po last Tuesday from Cape, Africa para sa conference po ng mga pastors. So we would like to welcome them at we would like also to greet our Pastor May sa kanyang birthday last August 22. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Happy birthday! Lakas naman na palakpak! Birthday from our Pastor May. Amen! So ngayon, nanonood po sila ngayon. Kasi sa sobrang lamig, sa Africa, sa Cape Africa, talagang medyo gumanda mga boses, at talagang nagre-recover po. But they are all well. Amen? So our prayer, tinugon ng Diyos, na sila po ngayon ay, kasi biglang lumakas ang ulan. Naramdaman niyo po ba yung ulan? Grabe, no? Malakas ang ulan. Okay, so welcome. May mga dumadating pa. Humina na kasi ang ulan. Thank you, Lord. So, napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po ang date na ito. Today is August 27. Ito po yung 3 years ago, just to testify how good is God is. Ito po yung time na kung saan palabas na rin po ako sa hospital. Masyado pong mataas ang COVID 3 years ago. Nabigla po akong tinakbo sa hospital. Alam niyo po, yung birthday po ni Pastora nanalangin. Pagkatapos po mananalangin, during her birthday, sabi po ng doktor, dumating po ang result na wala naman po akong COVID. So talagang grabe po ang pasasalamat ko sa Diyos. Kaya tuwing magbe-birthday yan, naalala ko po that God is so good. Amen. Napakabuti. Kung paano nagsiselebrate, ganun din po ako nagpapasalamat sa Diyos. At sinabi ko po sa Panginoon, pwede na po umupo. Sige po, bilisan na para patuloy na po tayo. At sinabi ko po sa Panginoon nung time na yon, sabi ko, Lord, ano man po ang ipagawa mo sa buhay ko, gagawin ko. O, ito na ngayon, magang-maga. Tinawagan po ako ng ating pastora. Sabi niya, you share the word about blessing. Alam niyo po, ang mukha ko kasi mukhang blessing. Yung bang katabi mo, mukhang blessing? Sino ang may gusto ng blessing? Parang hindi marinig eh. Sinong gusto may blessing? Napakabuti ng Diyos. Alam niyo kaninang umaga, first time, di ba, sabi niya, uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Ang lakas ng ulan. Talaga naman nagulat po ako dahil doon po sa bahay namin, matagal, hindi naman sira yun, biglang may nakabarayatang dahon, biglang dumaloy po ang tubig, talagang taranta ka. Habang dumadaloy at baha sa harapan namin, for the first time, baha po doon sa harapan namin, hindi kami pwedeng lumabas. Hindi po ako nagagalit. Ang pumapasok po sa isipan ko, grabe ang Diyos, magpadala ng pagpapala. Hindi mo alam makontain kung saan mo na. Dito ba ang pagpapala? Punta ka sa right, punta ka sa left, sa harapan, sa likod. Pagpapala. Nakita ko po yung ulan kanina ng, sabi ni Juna, zero visibility daw sa amin. Hindi ka pwedeng lumabas na babaha na. First time na nagbaha doon sa harapan. Amen. So instead na maiinis ako, instead na magagalit ako, napalit po sa isipan ko, you have to prepare because supernatural blessing will come. Amen!
Naintindihan niyo po ba ako? Sabayan niyo ako kasi ang boses ko, napakagaling talaga. Alam mo, grabe tuwa ako. Sabi ko, Lord, ganito blessing. Wow, ganito ang daming blessing pala. Hindi mo alam kung anong uunahin mo. Tama po ba? Nagkakaintindihan tayo. So, gusto ko lang sinabi ni Pastora. Kapag ang blessing ay kaya mo, hindi yun supernatural. Kasi kaya mo eh. Tatrabaho ako ngayon, may sweldo ako, kaya mo po yun. Pero ang sinasabing nire-release sa supernatural realm, sabi nga kanina, blessing, healing, everything you need, ay yung hindi mo kaya. Nagkakaintindihan po tayo. Yung hindi mo na kaya, supernatural yon. Kailangan mo ang Diyos, pero dun sa kaya mo, ang asawa ko ay nasa abroad. Kaya mo yon. May salary yun ipapadala sa iyo. Pero yung supernatural na tinatayuan ng realm of the Spirit, hindi mo kayang gawin. Mamamangha ka na lang. Magugulat ka na lang. Eto na pala ang blessing ng Panginoon. Kagaya ng ulan. Amen! Grabe ang lakas ng ulan. Teka, ayusin mo to. Teka, dumaloy na. Saan ito dadaloy? Kasi nabigla rin ba? Kaya we have to prepare. Handa pa po ba kayo sa supernatural na gagawin ng Diyos? Are you sure? Handa po ba? Gusto ko talaga may sumasagot. Kasi mahirap naman yun dito na walang sumasagot. Kailangan sumagot. Kasi, ay salamat. Ano yun na walang ingay? Kasi lumalaban yung boses ko. Okay. So, sabi po sa Psalms 103, bago ako magpatuloy, pakilagay naman po ang Psalms 103. Alam niyo nung sinabi po sa akin kanina, maganda po yung nananalangin. Kasi po kami, may prayer perimeter po kami. So lahat ng words ng Lord sa akin ng madaling araw, minsan alauna, gising na ako, minsan 3:00, sinusulat ko po. Kaya nung sinabi kanina, mag-share ka about blessing, hindi po ako nag-no kasi sabi ko, I have to obey. There's blessing in obedience. May pagpapala sa pagsunod. Amen! So ang kinuha ko po itong mga notes na to. Kasi simulang January hanggang December, lahat ng sinasabi ng Diyos sa buhay ko, nakasulat po, nasusulat po yun. Kaya nung sinabi sa akin na mag-share, kaya kanina nagagaganyan ako, kasi Lord, alin kaya dito? Alin kaya dito sa mga mensahe mo? Punong-puno po na to hanggang December. Amen po ba? Sino po ang sumasali sa prayer perimeter? Can you raise your hands? Malaman po, taas-taas ng konti na. I really encourage everyone. Alam mo, magpo 4 years na po. Ang pandemic na tapos na. At sabi nga ni Pastora, be careful. May mas malaki pang dadating. Mas higher ang lakas ng pandemic. So we have to be very watchful. We have to pray. Live a holy life. Puno-puno po ito. Pastor, pag-pray mo ako. Yung sinasabi ko sa iyo, prayer na yan. And you will speak the word of God. So kanina po, sabi po dito sa Psalms 103, kinonfirm lang po sa worship, pakilagay naman po, Pastor Al, Psalms 103, verse 1 to 3. Pwede po ba sabayan niyo akong basahin? Sabi po dito sa verse 1, go, 1, 2, 3, go. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. 3, who forgives all our iniquities, who heals our diseases. So napakaliwanag po. O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Pinupuri po ba natin ang Diyos? Pinupuri ba natin ang Panginoon? Worship the Lord. Sabi niya, o kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Inuutusan niya, si Haring David, inuutusan niya ang kaluluwa niya na magpuri sa Diyos. Kaya pag natatamad ka magpuri, iuutusan mo yan.
Bless the Lord, oh my soul, in all that is within me. Bless His holy name. Ang galing sa to. And bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. So one of the benefits as we bless the Lord is a supernatural blessing. Amen po ba? Grabe ang mag-prepare po kayo sa dadaloy, sa pagbukas ng heaven, ng realm of the Spirit. Mayroon pong kasamang kapangyarihan that ang mga totoong Kristiyano, ang mga totoong tumatayo sa Word of God, ay pagpapalain ng Diyos more than enough. Amen. Alam niyo kahapon, hindi ko alam na ito eh. Pumunta po kami ng Tagaytay. Ang lakas ng ulan. Kasi po may biglang may blessing. Siyempre, pag mga Tagaytay, lupa yun. Tama ba? Hindi ko alam. Sige, punta kami. Pero ang ulan nung pauwi na, nasa Tagaytay kami, ang lakas ng ulan. Nagtatawanan nga kami kasi tatlo po kami. Tatawanan kami kasi by faith, hindi pa man nagbabayaran. Kumain na kami sa restaurant. Oh, bakit kumakain na tayo? Hindi pa naman. Pagkatapos po, blessing. Habang kagabi nagising ako ng 12 a.m., madaling araw na ang alas 12, talagang parang mayroon bang gagawin ng Diyos. Kasi hindi na ako 12, nagising ako. Sige, nakikinig ako ng worship, kung ano-ano nang ginagawa ko, nakikinig ako. Pero hindi ko po alam na ako magagamitin ng Lord ngayon. Tapos, sabi ko na ganyan, ay, ang galing. Maya-maya may biglang nag-text. Sabi niya, ayan, may padadala ko sa inyong pera. Hindi po ito nagpapadala. Kuripot eh. Pero kagabi, nagulat ako. Sabi ko sa asawa ko, may nagpadalang pera. O di ba supernatural yung? Kasi hindi ko naman ine-expect. Biglang nagpadala. Amen! Ganyan ang pagpapala. Palakpakan natin ng Diyos. Grabe. Kapag wala ka na, sabi nga, kapag medyo kakaiba na, paubos na, wala nang pang-tuition, wag po yung kaya mong kitain. Ang supernatural na pinag-aaralan natin, na binibigay ng pastor natin, is a supernatural. Higit pa sa pangangailangan mo, ipagkakaloob ng Diyos. Amen! Kaya nire-remind natin ang Diyos, and forget not all. Ano ba yung all na yon? And forget not all His benefits. So ano ba mga pangako ng Diyos? Mayroon ba kayo naalala ng pangako ng Diyos? Ano naalala nyo? Blessing. Sinong may sakit? Sino may karamdaman ngayon? Walang may sakit, praise the Lord. Walang mayroong nararamdaman? Mayroon? Pwede po ba taas mo ang kamay mo kung may nararamdaman kang karamdaman, sakit ngayon? Wala? Palakpakan natin ang Diyos dahil ang lahat, all is well. Amen! Amen! Sabi nga, by the stripe of Jesus, we are totally healed. We are also declaring sa ating pastora na ma-recover na yung mga ubo-ubo na yan. Sapagkat by the stripe of Jesus, we are all totally healed. Amen! One of the benefits na nire-remind ng Diyos sa atin ay yung ating health. Kagalingan. Ano pang benefits na nakakalimutan mo na? Nakakalimutan mo ba na pinangakuan ka ng Diyos? As we worship God, isa sa pangako ng Diyos ay ikaw ay pasasaganain sa lahat ng bagay. Amen! Mayroon bang mga kakulangan? Mayroon ka bang problema? Ang sabi ng Diyos, lahat ng benepisyo na inihanda ng Diyos, we have the right to claim it in Jesus' name. Amen. Sabi ko, Lord, ang daming benefits na to. Biglaan. Alam niyo po, kakatawa lang. Kaya ako mabilis sa mukhang blessing. Kasi tapos na po ako doon sa paghihirap ng walang pera. Gusto niyo pa ba na wala tayong pera? Sinong gusto na magkaroon na ng pera? Kailangan alam mo yun. Tama na, sabi ko, tama na. Tapos na yung paghihirap 2,000 years ago. Tapos na yung binayaran na lahat ng Panginoon ang mga utang. Amen!
Lahat. So we have to believe to the Word of God. So isa pong nakita ko dito, sabi niya, ano pa ang benefits ng Lord? Kailangan maging masaya ka. Mayroon bang masaya ngayon? Ay, Ate Leti, grabe, ang dami kong iniisip. Pasensya na ko. Dapat makakangiti ako ngayon eh. Kaya lang yung ipin ko, medyo hindi pa tapos yung isa eh. Kaya nakaganito po ako. So, alam niyo po, the more that we gonna rejoice at sasabay po tayo, grabe, habang nag-uusap kami kanina, yung vision, yung hawak ng ating pastor sa lugar na ito, dapat pakakawalan na, kaya lang, hallelujah, praise the Lord. Kaya get ready, i-ready natin ang mga buhay natin po. Yung fear of the Lord, na patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Sabi nga, may bagyo man at wala mang bagyo, maglingkod sa Diyos. Amen! Talaga yung aming mga kasamahan lang po, hindi talaga makalabas dahil bumaha dito, bumaha dun sa kanan, bumaha sa kaliwa. Pero thanks be to God dahil sama-sama tayong nakikinig ang mga nasa online. Let's just believe na sa umagang ito, itaantas po, sabi kanina, higher. Higher, higher. Ibig sabihin, tataas po ang antas ng ating pananampalataya. Amen po ba? Huwag kang makontento. Maganda ang pangako ng Diyos. Napakaganda. Amen. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. Ito dapat ang alam ng mga Kristiyano. Isa sa power na pinagkaloob sa atin ng Diyos, God has given us, pakilagay po, God has given us power. Pakilagay po at Pastor Al. Sige, basahin natin lahat para wala po ba dito? Sige, basahin. 1, 2, 3, basahin natin. And you shall, everybody louder please. Remember the Lord your God, for it is He who gives you power. Laksan, laksan, laksan. To give you power. Wala ba dito? Okay. Again. And you shall remember. Ganun yung ang ulo nyo, kalampugin nyo nga yan. And you shall remember the Lord your God, who gives you what? Who gives you what? Power to ano? Power to? O hindi sinabing power to poverty. Ang sinabi ng Diyos, the Lord gives us the power to get wealth. And then, oh, you see, pinangako na. Gisingin mo sarili mo. Pinangako na ng Lord. Kayo, huwag kayong tumingin dito, sabihin nyo sarili nyo. Ganunin nyo sarili nyo. Pinangako na sa akin na dadaloy ang kayamanan sa buhay ko. Amen! Kaya nakaka-excite po ang Panginoon. Kahit na wala kang hawak, pero hindi, God has given me power, Lord. Panginoon, you have given us power. Dumating po sa amin ang pandemic na ang school, walang nag-i-enroll. Kasi pandemic, hindi ko alam kung magsasara na kami. Pero alam nyo, sabi ng Diyos, God has given you power to possess wealth. Tama po ba? Hindi ka pwedeng mabankrupt sa negosyo mo kung alam mo that God has given you power. Amen. Hindi, bibigyan ka ng panibagong wisdom. Bibigyan ng panibagong ability. God has given us the ability to possess wealth. Eto na ngayon, sinabi na ng Diyos, paniwalaan mo na. So Lord, magsasara na kami. Pandemic, wala na eh. Ilan lang estudyante, may mga teacher. Pero alam niyo po ba, eto sikreto. God is so good. Ngayong taon po ito, I keep on declaring, Panginoon, sabi mo, pagyayamanin mo kami. Sabi mo, ikaw, para ma-establish mo, mag-glorify ang pangalan mo. Alam niyo po, for this year, natutuwa po kami dahil nag-increase ang enrollees. Sabi ko, Lord, you will send forth from the north to the south, to the east, to the west,
ng mga estudyante. So mayroon kaming Dubai, nagkaroon kami ng Hong Kong, nagkaroon kami ng Bisaya, na lahat po yan ay online. At ngayon po, face-to-face na, God is so good. Amen! Ganun lang yan sa mga estudyante, walang tuition, wala na. Tigilan na natin ang kakasalita. Kaya, pag nagdi-declare po dito ang pastor natin about the finance, kasi hinahatak na tayo sa higher. Naintindihan po ako, inahatak na lahat. Alika na, sumama ka. Ito na, higher rank na tayo. Sumabay ka na doon. Wag ka, hindi totoo yan. Palagi na lang. Totoo pong pinayaman na ang church. Amen! Amen ba? Pag pinayaman na ang church, kasama ka na doon na pinagyaman ng Diyos. Amen! Wala nang mangungutang at ang lahat sila na magpapahiram. Di ba? Pangako ng Diyos yan. At kapag nakita mo ang supernatural blessing, tatalon ka ngayon sa tuwa. Grabe. Grabe, Lord. Ang daming pagpapala ng Panginoon. Kaya ako pag wala na po akong hawak, hindi ako namang problema. I know and I know that my God will provide all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Amen! Tuwan-tuwa ako dito Pasensya na kayo sa preaching ko kung tumatalon ako. So yan po yan, bless the Lord. Huwag niyong kalimutan yan, may mga benepisyo. Hindi nasasayang ang pagpunta natin sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay isang balon na kung saan pagpunta mo dito, kukuha ka ngayon. Kukuha ka ng kagalingan, ng pagpapala, anything you want. Mga benefits mula sa Diyos, kunin mo pag pumunta ka dito sa lugar na ito. Amen! At ang iuwi mo, yung magagandang bagay, huwag kang maghanap ng pangit na bagay at wala kang maiuwing pagpapala. Amen! Ano ba sinabi ni Sister Letty? Ay mukhang blessing yan. Okay lang po yun na ang tatak ko ay mukhang blessing. Kasi pag nakita nyo naman nakawawa, ayoko makinig dyan, di naman totoo. Amen. So, we are so blessed. Sama-sama po tayong pinagpala na ng Diyos. Shiloh people, iba na po ang history natin ngayon. Congratulations, you are blessed. Sa mga bagong nagpunta dito sa Shiloh, kung ilang buwan man kayo, ilang taon, you are so blessed. Kasi inabutan na po ngayon ang panahon na kung saan nadeklara na po sa lugar na ito that there's an open heaven na anuman ang kiniklaim mo sa Lord, kayang ipagkaloob ng Panginoon. Amen! Grabe, kukunin mo na lang. Kaya po ako, paborito ko yung Psalms 92 verse 14. Ano sabi dito? Kaya, sa ulado ko to, even, mga senior na kasama ko, mga senior na, even in your old age, you still be fruitful. Magiging mabunga pa pala, fresh, sariwa. Hindi pwedeng. Fresh and flourishing. Araw-araw sinisigaw ko po yun. Lord, kaya hindi ko iniisip ang senior ko Even in my old age, I'm still be fruitful, fresh and flourishing. So hindi ka manglalambot kasi sinabi ng Diyos na mamumunga ka pa. Amen! Di lalo na yung mga kabataan, lalo na yung mga generation ngayon, dapat maranasan nyo ang supernatural, fruitful na blessing mula sa Diyos. Amen! Ang feeling ko, punong-puno po tayo ngayon Amen! So, expect a supernatural blessing. Wala na po kung nangungutang ka pa ngayon. Wake up. Baka medyo may inaayos pa. Kasi ang isang qualification po that we can stand in front of God ay yung holy, yung banal po ang puso natin. Live a holy life. Isang number one. Tapos na sabi nga, sabi dito, sabi di ba and forgives all your iniquities. Sabihin mo sa katabi mo, pinatawad na yung lahat mong kasalanan. Sabihin niyo po. Huwag niyo akong tingnan, sabihin mo, pinatawad na ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. Lahat po ba ay nagkasala? Lakasan nga. Lahat, ako lang ang nagkasala. Lahat ba nagkasala?
Sabi dito ng Diyos sa Psalms 103 verse 3, and forgive all, sabi natin, all. Laksan nyo, and forgive all your iniquities. Sarap, lahat ay pinatawa na, who heals your diseases at nagpagaling sa lahat ng ating karamdaman. Di ba napakabuti ng Diyos? Amen. Kaya hindi ka magsasawang mag-worship sa Lord, hindi ka magsasawa na maglingkod sa Diyos, kasi lahat ng kasalanan mo pinatawad na ng Diyos. Amen. Sabi nga, ang lahat ay nagkasala at walang nakarating sa pamantasan ng Diyos. Pero tapat ang Diyos na kung ikaw ay hihingi ng tawad, He is faithful and just to forgive all our sins. Amen. Napakabuti ng Diyos. Sabi nga, there is therefore no more condemnation. Kapag ikay nagkasala at humingi ka ng tawad, hindi ka kino-condemn ng Diyos. Sabi nga, there is therefore no more condemnation to those who love God. Amen. Kaya pag iniisip mo pa yung kasalanan mo, kalimutan mo na yon. Kapag nagsisi ka na, move on ka na, serve the living God. Amen. Ang sarap ng Psalms 103. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Serve the Lord, kaluluwa ko, my soul, serve the Lord, O my soul, and all that is within me, serve His holy name. So utusan po natin ang ating kaluluwa na magpuri sa Panginoon. And you will see an open heaven, isang taas mo lang ng kamay mo, andyan na ang katugunan ng pagpapala. Amen. Kaya kung mahilig ako dun sa taas ang kamay, palakpakan. Kasi pag nag-glorify, sige, ibagsak mo balikat mo, lalakad ka dyan, nakasubsob ka na. Pero pag iniisip mo na, Lord, alam ko, Panginoon, pinagpala mo ako. Nangyayari po yun. Amen. Amen po ba? Sabi nga sa salita, does it make sense? Amen? Kunin natin ang word. Kunin natin ang sinasabi at pamuhay natin. Amen. So sabi po dito, eto maganda. May nagkakaintindihan po tayo. Nasabi nga sa akin, i-declare mo ang blessing. Kagabi nga po, nagpinagpalak ako, hindi ko ini-expect. That's why I'm so excited to share with you na ang Diyos, plano pa lang, nangyayari na, lalakaran na po natin. Amen. Iniisip mo pala, pagpapalain ka, pagpapalain talaga. Kung pag iniisip mo palagi kahirapan, maghihirap ka talaga. Nakita niyo po dito sa Shiloh. Sabi ko, nakaganon pa ako, nakaisip ang isang araw. Grabe. Kasi po galing kami sa Tagaytay. Pag-uwi namin, ang dami naming dalang blessing. Galing sa farm. Sosyal ang Diyos. Grabe ang Diyos natin. Dati walang farm ang Shiloh. Pero ngayon, pa-farm na. Diba? Dala namin kahapon, bit-bit ko yung saging, bit-bit ko yung gulay, kasi alam ko kailangan ni na Pastor Rambe, kasi medyo naghahanap na, you see, makikita natin yung sinisigaw dito ng musician, higher glory, higher glory. Dati hindi alam kung saan kukuha, kung saan kami kukuha ng pangbayad sa building ng Shiloh. Pero ngayon, God is amazing po ang Diyos natin. Kaya tama yung kanina, from glory to glory. Higher, higher, higher. Ibig sabihin, may promotion ng Diyos sa church, may promotion ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen! Amen! Kailangan lang akin to, Lord. Akin to. As long that we know that we are qualified at si Jesus nasa puso natin, pagtaas lang ng kamay mo, andyan na ang katugunan ng Diyos. Sinabi niya yun eh. Amen!
Sinabi, kaya pag nag-pray kayo, sinabi mo yun, Panginoon, and forget not all His benefits. Ano ba ito, Panginoon, kasama sa benepisyo na namatay ka doon sa krus ng Kalbaryo ay ang pagpapala mo sa buhay ko, ang transformation sa buhay ko. Dati palamura ko, pero ngayon, wow, God, amazing, binago mo na ako. Amen. Kaya hindi pwede ilang taong ka na siya, Shiloh, same ka pa. Kailangan nakikita talaga na, wow, this is it, binless na po ako. Para yung Diyos na tinatawagan natin dito, patuloy na maparangalan. Amen. Yung long life lang po na yan to God be the glory. Sabi naman ng asawa ko, araw-araw sinisigaw. Psalms 91 verse 16, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. May mga saulado po ba kayong salita ng Diyos? Kailangan dinideklara yun. Huwag lang titigan. Ay, sabi ng Lord, Psalms 91 verse 16, with long life you will satisfy. Pag natalisod ka doon, hindi na. Marami pong namamatay ngayon na bata pa. Right? Pero hawak-hawak natin ang Word of God. Psalms 91 verse 16, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. Di ba hanggang ngayon, by the grace, sabi kanina, by glory, from higher and higher, umahaba ang buhay natin. Amen. So, yun lang po. I'm so excited na kasi, syempre line of 7. Aba, hallelujah, praise the Lord na po yun. Amen po ba? Hallelujah. Kaya, we have to serve God. So, sabi po dito, so, ayan na po, naglingkod na tayo. Puntahan ko po kayo sa Isaiah 45 verse 3. Para huwag niyo po akong paniwalaan, ang paniwalaan po natin ay yung salita ng Diyos. Ito po, excited po ako dito. Sa Isaiah 45 verse 3, we are still talking about blessing. Kaya ang nilalabas ko po ay patungkol sa pagpapala ng Diyos. Isaiah, basahin natin ulit. Sige po, 1, 2, 3. Ano po ba daw yun? Sa maiksing salita, yan po ang sinisigaw natin. Transference of wealth from the wicked to the righteous. Yung bang magugulat ka na lang, ay, ito, di ba ang mga unrighteous, ang gagaling nila maghanap ng pera, maghanap buhay, pero ang sabi ng Diyos, sige, magpakayaman kayo dyan. Dahil tayo ay right with God, we are doing what God says, transference of wealth from the wicked to the righteous. Righteous po ba tayo ngayon sa harapan ng Diyos? Alam nyo, kung ako sa inyo, kopyahin nyo yan. Kaya po ang miracle humahabol sa amin. Lahat ng sinasabi, dinideclare ko po, nangyayari. Amen! Kaya mga youth, kunin nyo yan. Ay, hindi, sabi, basta ako ganito. May transference of wealth, nagtatrabaho ka na. Hindi lang para salary ng 15 and katapusan. Pero sabi mo po, Panginoon, I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, I'm the God of Israel. Di ba? Alam niyo po yung transference of wealth niya, nakakatuwa. May nakaranas na po bang transference of wealth? Eto lang pong Shiloh, talaga naman, napakahirap po nito kung saan kami mag-worship. Andiyan pupunta sa ganitong lugar, hanggang sa ganito, iba-iba po. Sige na naman. Pero tingnan niyo po, God is so good. Pinromote po ng Diyos. Maraming transference of wealth from the wicked to the righteous. Amen. Gusto niyo po bang mangyari sa inyo yun? Alam niyo po narinig na to ng iba, pero transferan kasi. Mayroon pong building 2. Wala naman po kaming bahay. Hanggang building 1 palagi. Maririmata pa. Di namin bayaran
Tapos, sige lang, sige. So hanggang sa inayos ng Panginoon, mayroon ngayon isang building na katabi namin. Wala na yung may-ari. Tuwing umaga, pumupunta ako doon eh. Natatawa yung isang teacher ko. Pag pumupunta ako doon, inaangkin ko. Wala po kaming pera. Sabi ko, Panginoon, there's gonna be a transference of wealth from the wicked to the righteous. Siguraduhin lang natin na matuwid po tayo sa Diyos. Ang ginagawa ko doon, nakatayo ako, and I'm declaring, Lord, ang building na to, magiging amin. Hindi na naman ako. Sa hapon na naman, bago ako umuwi, dadaanan ko na naman. Ang building na to, Panginoon, magiging amin. Ngayon po, amin. Amen. Ganun lang yung pag wala ka ng bahay, we are serving a mighty God. Amen. Makapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, yung mga nakuhang property, hallelujah, maa-amaze po kayo. Ito lang ang binili. Halimbawa, 1,000 square meter. Alam mo, ang makukuha niyan, mahigit 1,000 for free. Mayroong ganun. Naintindihan niyo po ako, bibili kaming 1,000 square meter. Yung pala, may excess doon na walang may-ari, na kung sino ang bibili, kanya na. Amen. God is good. May ganun. May favor ang mga Kristiyano. Amen. May favor po. May favor. Amen. Na-amaze po ako. Ilan? Binili lang ganito. Oo, may sobra pa. Halimbawa, 2 hectares. Naging hectares pa po. Hindi po ito story. Real po ito. Di ba may real doon sa TikTok? Real po ito, totoo. Nakikita, inaayos niyo pa yun. Diba mayroong gano'n? Tama ba ako? Ito totoong real. Binili ang 200, may excess pa lang, iyon na, 300 hectares. 3 hectares pala. Amen. Gusto niyo ng expansion. Extension ng blessing. Ay, tuwan-tuwa ako doon. Ang dami ko pong nakikitang miracles. That's why we are so blessed. Kapag lumalabas na kami, you will see signs, wonders, and miracle. Lalo po sa lupa. Ilan ang binili? Ito, bibili po kami. Halimbawa, mga 2 hectares, wala pang 1 hectares. Tapos mapafind out namin na may extra pa pala 1 hectares doon. Hindi po yung sa Bicol kasi may tawag doon. Hindi ko alam sa Tagalog eh. Anab kasi sa Bicol, yung parang kinukuha mo na hindi naman sa'yo. Pero sa atin po, talagang kung sino ang bumili, yun na yun. Amen. Ganun ang Diyos. Yan ang mga tinatawag na supernatural. Amen ba? Wala kang pera pero nakakabili ka. Bakit? May Diyos naman ka. Ang Diyos ba natin ay iisang Diyos na tinatawagan ngayon? Sagutin niya ako, ang Diyos ba natin sa lugar nito ay buhay? Ang Diyos sa lugar nito ay tumutugon sa lahat ng pangangailangan. So don't question, no question us kung anong pangako ng Diyos, i-remind mo sa Diyos. Panginoon, ang isa sa mga hindi mo benefits ang maghirap ako. Pakakatapos ang mga anak ko. Amen! Yung mga estudyante, makakatapos ako sa pag-aaral. Ganun po ka-powerful ang Diyos natin. And we will see a supernatural God na pinaglilingkuran natin sa lugar na ito. Amen po ba? Huwag kayong manlupay-pay. Sabi nga, kaya nga gusto kanina yung worship. Kasi hindi ko po talaga alam kung paano ako magsisimula. Narinig ko si Joshua, narinig ko si Moses. Tapos, sabi ko, Pastor Art, di ba si Moses nung napapagod na? Baka ang tagal na ng prayer concern nyo. Hindi pa natutugon. Itaas mo na ang kamay mo. Surrender all to God. Yung sakit, yung anong pangangailangan. Lord, kasi lahat na ng diskarte ginawa mo. Sabi ng Lord, benefits mo na pagpalain ka. Benefits mo na maayos ang relationship niyong mag-asawa. Benefits po natin ang pamilya natin. Sama-sama tayong maglilingkod sa Diyos. Amen. Sabi nga kay Joshua, sinisigaw ni Joshua, ask for me in my house. We will serve the living God. Dinagdag ko na po yung living God sa buhay na Diyos. Amen.
So walang bagay. Tinitingnan ko ang time ko. Kaya mag-alala, hindi tayo abutan 2:00. So walang bagay na mahirap para sa Panginoon. Kung sa time na to nahihirapan ka pa, na parang ang tagal na ng prayer concern, hindi pa. Actually po, ang pastor ang nagdideklara lang yan. Ang pastor natin, hawak niya ang vision ng church, hawak niya kung ano ang ipasasaw, ang gusto niya mangyari sa bawat isa sa atin. Ang kailangan mo lang, we have to honor. Sabi nga, believe in the Lord. Believe also in the prophet of God. Amen. Tama na yung kakasalita against our pastor. We have to honor also our pastor. Amen. Hirap yata makarating ng Africa. Ako ayoko dun. Ayan na si Trileta. Layo-layo nung parang ang iitim na ng tao dun eh. Na nag-greeting. Ayoko dun. Pero alam nyo, talagang grabe daw talaga ang lamig ngayon. Talagang hindi ko alam, sabi nga ni Pastor kay Arthur, sabi niya, kung pwede pa lang akong mauna, nauwi na ako ng nauna. Kasi grabe daw po talaga ang lamig. Kaya pagdating nila, medyo binless yung mga ubo niya sinipon. Kaya nagpapahinga po. Pero next Saturday, andito na po yun. Sunday. Amen. So kaya ngayon, sigasigin mo makipag-usap sa Diyos. Bring your family, bring your husband. Hindi. Kailangan sama-sama tayo maglingkod sa Diyos and we will speak blessing. Sabi niya, hindi mo lang, sabi ko, Pastora, pag-pray mo nga ako. Kasi ako ang magsasalita. Sabi niya, alam mo, ang presence of God nasa inyo na. Tumayo ka lang, ando na ang Diyos, siya ang gagawa ng miracle. Amen. So hindi po yung sinasabi ko, ang gagawa ng miracle, ang nagpapagaling ay yung salita ng Diyos. Amen. So kaya itong transfer, ang ganda sa Tagalog eh. Gustong-gusto ko to. Dito na po ako, Isaiah 45 verse 3. Ganda po sa Tagalog. Meron ba kayo yung pastoraan? Sabi po dito, Isaiah 45 verse 3. Ibibigay ko sa iyo. Sa Tagalog. Yaong nakatagong mga kayamanan. Naririnig niyo po ba ako? Naririnig niyo ang sinasabi ng Diyos. Isulat mo to at muni-munihin mo para isang araw naglalakad ka na, ubusan ka ng pera. Lord, sabi mo sa Isaiah 45 verse 3, wag lang kayong sumimangot sa isang tabi. Wag lang kayo kung ano-anong iniisip. Isipin po natin ang power ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Sabi, napakaganda sa Tagalog, ibibigay ko sa iyo. Sa akin lang ba? Sa atin lahat, ibibigay ko sa iyo yaong nakatagong mga kayamanan. At, eto na, grabe pa, alahas. Hindi po ako naglagay nito nabasa ko lang. Alahas, sa gayon, malalaman mong akong si Yahweh ang tumawag sa iyo. Amen. Naiintindihan niyo po ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon? Ang nakatagong kayamanan, kaya mga hidden treasure na yan. Di ba dati ang inahanap nila yung kayamanan ng gobyerno? Alam niyo po ba sinasabi ko? Yung hidden treasure, ito na po, you dig the word of God. Makikita niyo, as we believe, it will happen to all of us. Magugulat ka na lang, ay, mayroon pala kaming property dito. Ay, mayroon pala ang lolo kong nakatago, yung pala mayroon nag-testify niyan dito eh. Ako pala isa sa tagapagmana ng kayamanan. You see? So yung word of God nangyayari. Sabi sa verse 4, tinawag. Isaiah 45, 3 and 4, tinawag nga kita upang tulungan. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag tayo ng Diyos para tulungan. Napakaliwanag. Tinawag ka ng Diyos upang tulungan. Si Israel, na lingkod ko, ang bayan kong hinirang, binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Grabe ang Panginoon. And I will give you the hidden treasure in the darkness, secret riches. Grabe.
Baka mamaya pag uwi nyo, nagkalkal na kayo doon. Baka may mga nakatago dito sa ilalim ng unan. Baka may nakatago, makita mo na lang, bulaga ka na. Wow, this is it, Lord. Amen! Are you excited? Grabe po, pakita nyo sa Diyos sa talagang, Lord, I'm claiming it in Jesus' name. Totoo po ito. Totoo po. Isa sa blessing, pwede ko naman itong sabihin. Isabi nga, hindi lang sa atin, sa generation natin. Siyempre po, nagkakaedad na rin tayo. Iba na yung strength. Pero pinangako ng Diyos, as we serve God, hindi lamang tayong mag-asawa, ito'y dadaloy sa buong sambahayan natin. Amen. Ang pagpapala ngayon po na tinatamasa ng ganito sa amin na nagkakaedad na, ang tinitingnan na po yung generation. Amen. Nagkakaintindihan tayo, mga magulang, yung generation mo, kumusta na? Natutuwa ka na lang, hindi ka mambigyan nila ng pera, natutuwa ka na lang sa blessing ng Lord sa kanilang buhay. Tama po? And it's all by the grace of God that as for me and my house, we will serve God. So hindi po biro yan, makita mo yung mga anak mo, binibless na ng Panginoon. Meron po akong isang anak na gumawa ng, hindi ba ito promo? Naging author ng books up to volume 4. Nagulat. Ang ginagawa ko naman, nililihans ko lang. Lord, maraming mai-out nito. Maraming mai-out na mga books nito na siyang author. Sabi, alam niyo mo nung nag-launch po, ang sabi lang mo, sabi doon, blockbuster ba? Yung mga tao na pumunta para lang po to support na mai-out yung libro na yun. Sa lawyer po yun. So you see, hindi man niya ako bigyan ng pera, pero yung panalangin ko, that bless my family, Lord, pagpalain mo mga pamilya, kaysa naman puro na lang, matanda ka na. Problema po pa yung mga anak mo. Nakakaintindihan tayo mga magulang. Kailangan habang nagkakaedad, wow, Lord, thank you. Thank you. Hindi man ako bigyan. Sana bigyan, antay ka na lang. Hindi akong bigyan. Okay na. Basta ang mahalaga, binibless sila ng Panginoon. Amen ba ba? Kaya generation, ang pinakamasaya ngayon na nakakakita sa inyo ay ang magulang nyo. Hindi man sila kasama dito. Just believe God na isang araw kasama mo sila dito na naglilingkod at nagpupuri sa Diyos. Amen. Ay, ayaw ko, Sister Letty, na andito nanay ko. Hindi na ako makabuelo eh. Maganda tong ako na lang. Kasi paglabas namin, naggigimik-gimik pa kami. Meron ba niyan dito? Wala. Siyempre, wala. So, your desire, generation, is to really pray for your parents. Ang pinakamasaya sa family na makita na tagumpay ang kanilang anak ay ang inyong mga magulang. Amen. So I'm talking to the generation. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do. Dapat sa ulado niyo po ito. Whatever you do, do it with all of your heart as if you are working for the Lord and not for men. Ano man daw ang gagawin natin, gawin natin ito para sa Panginoon. Amen. Ano man ang gagawin, do it for the Lord. Para ang nag-glorify ay ang Panginoon. Hindi yung, natutuwa po ako sa amin. First time po na dumami ang teachers namin. Nahihilo na ako pag may meeting, kasi ang daming titingnan. Sabi ni John, paano ba yan? Ang dami-dami na kasi. Nakapagod ng kausap. Harap ako dito. Ano masasabi mo? Isa. Marami pang aantayin. Ang time napakahaba. Pero alam nyo, God is good. Eto naman bagsakan ng pride. Maraming cum laude. May magna cum laude, may cum laude. Ay, kung cum laude. Sabi ko, whatever you do, do it with all of your heart
as if you are working for the Lord and not for men. And you see, and that's a blessing. Amen. Mahirap po magstay ng mga teacher ngayon. Last year, wala kami makuha halos na teacher. Pero ngayon, umulan naman. Kaya hindi, natutuwa ako dyan sa ulan. Umulan naman ngayon ng faculty. Ako naman ngayon na nataranta. Same with the blessing. Kasi parang wala ka na pambili man lang ng Jollibee. Wala kang maibili. Pero ngayon, over Jollibee, pwede ka na palang bumili. Amen! Totoo ba sinasabi ko? Amen. Huwag kang papayag na paraging kawawa. Kinakawawa tayo ng, kung makuha lang natin ang sikreto ng Diyos. Ito po, true experience. Sabi ko, kung alam ko na lang ito noong pa, siguro, ang yaman-yaman ko na talaga. Pero, talagang in His time, He made all things beautiful in His time. Baka naman nung time na yon, kung napaaga ang blessing, ang yabang-yabang na ni Ate Letty. Di po ba? Hindi bagsak na naman. So God is so good. Na anuman daw po ang gagawin natin, gawin natin ito para sa Diyos. Sabi nga ni yung boxing, si Manny Pacquiao, para sa iyo ang laban kong ito. Para sa Diyos ang ginagawa natin. Amen! May natututunan po ba tayo? Iuwi niyo po ngayon ang salita ng Diyos. Iuwi natin ang salita at yun ang gagawa ng himala. Huwag niyong iuwi yung kung ano-ano. Ang iuwi niyo ngayon, wow, pagkagising mo, bago ka matulog, hindi, sabi ni Sister Letty, may transparent. Ano ba, saan ba yun? Sa Isaiah. O di nagsimula ka ngayon, nag-memorize. Amen. Pag inisa-isa ko kayo, ano bang natutunan nyo doon sa mga verses na yon? Sabi nga po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. So yung salita na naririnig natin, Diyos po yun. Ba't ayaw mong i-meditate? Ayaw mo pang kisa kung ano-ano pang TikTok na yan? I-memorize mo ang Word of God. Di-TikTok mo, and my God shall supply all. Philippians 4:19, may pakinabang ka. Amen! Nakakatuwa eh. Nahay na ako. So, God, masarap naman talaga sumayaw. Masarap sa worship. Gusto ko yung worship eh. Lalo kung sumasayaw na. Nung panahon kasi talagang batak-batak kami. Nangyari po lahat yon. Amen. That's why up to now, sobra po, kung noon po natural na nakikita natin sa Shiloh, ngayon po pagbukas ng supernatural, realms in the Spirit, grabe po. Ano na naman kaya ito? Realms of the Spirit. Ang dami po kasing mga bagay-bagay na dumaan sa Shiloh. Realm of the Spirit, hindi ko na yata, ano kaya ito? Tinatanong ko po yan, Lord, yung tama, Lord, yung totoo. Pero totoo po eh. Amen. Gumagawa ng supernatural ang Panginoon, itaas mo lang ang kamay, Lord, magpadala ka ng estudyante from the north, to the south, to the east, to the west. Meron eh. Amen. So kung anong kailangan nyo, talk kayo kay Lord. Claim it by faith. Amen. Sayang ang time natin. Sayang naman ilang taong ka na sa Shiloh. Kapat may higher daw sabi kanina eh. Higher. From glory to glory. Nag-higher na po ba ang faith natin? Tumaas na po ba ang pananampalataya mo ngayon? Pataasin mo na, dinideklara na nga ng mga worshiper eh. Higher, from glory to glory. This is it now. Amen. Sama-sama na po tayo. Wow, ang gaganda. Pangarap lang yan ni Pastora May. Isang araw, iba-ibang sasakyan ang makikita ng mga dala-dala ng mga taga-Shiloh. Kasi sabi nga ni Omni, dati siya, ano bang tsinelas yun? Yung sipit? Tama ba? Yung tsinelas na rubber, yung sipit lang, yung mumurahin. Yun lang nasusuot niya. Pero ngayon, US na, no? Wow, yan ang higher. Yan sinasabing higher. May nagpo-provide. Huwag niyong isipin kung saan manggagaling. Ang Diyos ang magpapadala. Amen! God will provide. Sabihin nga natin, God will provide. Again! Yung naniniwala ka sa sarili mo that God will provide. Sige nga, 1, 2, 3.
Mayroon ka ba talagang hinihingi ngayon sa Diyos na ipoprovide? O sabihin mo, close your eyes, i-declare mo yan. Isipin mo kung ano yan. Sige, 1, 2, 3. Hindi ko sinabing tumahimik ang bibig nyo. Ang sinabi ko, isigaw mo that God will provide. Kung ano man yun, alam ng Diyos. Ay, kaya yung mga Davao na yan, pamasahe. Sabi nga, God will provide. May mga changes na naman. E di umasa kayo sa Diyos. Amen. Huwag kayong umasa kay Omni. Amen. Umasa kay taas yung dalawang kamay. God will provide. God will provide. Sobrang pangangailangan, ano? Kasi nawago. Amen! God will provide lang. Hindi ka pa makaalis. Nakita ko lang. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. God will make a way. Kung marami kang sa puso na nakatago na Word of God, any situation sa buhay mo, kaya mo palang mapagtagumpayan. Kasi sabi mo, Lord, I am more than conqueror. Lord, kailangan ko ang tulugan sa Davao. Kailangan ko, Panginoon, ang baon, ang pagkain ko, gabi-gabi. Saan ako kukuha ng pagkain? Lord. O, di ba? Ganun lang yun. Let everybody shout, God will provide. Amen. Gustong-gusto ko yan si Gustong-gusto ko yan si Abraham. Gustong-gusto ko po talaga yan. Doon na siguro ako magtatapos. Doon, sabi ni Abraham, kasi mag-o-offer, di ba? Naintindihan niyo po ang storya ko. Sabi sabi ng Diyos, Abraham, dalhin mo yung si Isaac doon sa bundok at i-offer mo sa akin. Hindi na intindihan, no question as si Abraham. Ang ginawa ni Abraham, sinama yung anak, si Isaac. Habang naglalakad sila, gusto ko po ito, habang naglalakad sila papunta sa bundok na offering, sabi ni Isaac, alika nga, Omni. Isa pang lalaki, ikaw kunwari ang i-offer. Ikaw. Siya si tandang Abraham. Dito ka, dito ka. Nagre-ready ka. Sa likod ka niya kasi, ito ka sa kanya. So, ganito po ito. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, dalhin mo, kumakain si Abraham. Sabi, Abraham, dalhin mo sa bundok ni Horeb ang iyong anak at ihandog mo sa akin. Sabi ni Abraham, Yes, Lord. Yes, Lord. So nag-prepare sila magang-maga. Magpi-prepare na kayo kasi pupunta kayo doon. Sumunod ka, sabihin mo, Tay, saan po yung i-offer natin? Tay, saan po yung offering nga? Saan po yung offering Hindi natin? mo pa ba nababasa yun? Sa Bible? Hindi pa nababasa? Magbasa ka ng Bible. Ha? Wala pa siya dun sa part yun. Sige, sabihin mo. Tay, saan po yung i-offer natin? Tay, saan po ang i-offer natin? Bigyan mo sa kanya. God will provide. Nakadunod kayo. Nakadunod ko, naglalakad. Sige, sabi mo, Tay, malapit na kasi. Sabi mo, Tay, asan na po yung offering? Tay, saan na po ang offering? God will provide. Nakadunod. God will provide. Tay, asan na ang offering? God will provide. Okay. Nakita niyo po habang naglalakad sila, wala nang ibang tinatanong sa anak, Tay, asan na po yung offering? Asan na po ang ihandog natin? Sa puso ni Abraham, talagang masyado siyang, ang sakit kasi anak niya. Pero with all his heart, anak, God will. Pag alam niya ang kwento na yan, hindi kayo mamumroblema sa pera. Anak, God will provide. May pangangailangan ka ba sa Diyos? Ang sasabihin mo lang God, wag naman yung God will provide. Kailangan, talaga, God will. Sabihin mo. God will provide.
Tapos nung dumating na po doon, umupo na kayo, God will provide. So, alam niyo po, nung malapit na sila doon, na inilagay na, inihanda na yon. Inihanda na po yun doon. God will provide. Wala nang sinabi si Abraham, God will provide. Para ba yung bill sa Meralco? Kailangan mapuputulan ka na. Ilang araw na lang mapuputulan ka na sa kuryente, sa tubig, sa tuition, exam na, midterm na, wala ka pang pera. Instead na magdabog ka dyan, ang sasabihin niyo po, relax ka lang anak, God will provide. Amen. Kaya di ba nung nandoon na nakahiga na si Isaac, nung sasaksakin na ni Abraham, anong ginawa? Sabi ng anghel, wow! Sabi ng Diyos, no! Biglang nataas. At paglingon ni Abraham, nakakita siya ng isang kambing. Siyang kapalit, tumayo. So nag-provide ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Amen! Sa anumang pangangailangan natin, God will provide. Okay? So everybody close your eyes now. Thank you, Lord. Joshua. Sige po, close your eyes. Isipin po natin ngayon, mayroon ka bang pangangailangan sa Lord? You want blessing, you want healing, anything, sabi nga. Sige po, kausapin mo ang Diyos ngayon. Ano man po ang pangangailangan natin. Nothing is impossible with the Lord. Healing, finances, family, ano man pong area ng buhay mo ngayon, na kailangan mo, urgency. God is so good, He said, nothing is impossible with God. Wala pong mahirap sa Panginoon. You are talking with God right now. Nasa holy ground po tayo ngayon. This is a holy ground. Please switch off the lights. Lights po. Focus to God right now. Kaharap niyo po ang presensya ng Panginoon. Kagaya kay Moses, I want to see your face. Kuraya bakandaralabasya. Kurarabasya. Sabihin niyo po sa Lord,
Let's all stand. Alam ko pong nakausap niyo na ang Diyos. Everybody stand up. Just raise our hands towards God. Higher po, as much as possible, higher, do it. As the Lord, nakakatagpuin ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Pakitaas po ang dalawang kamay sa Diyos. Ura, mga napapagod na kamay, uraya pa na. So in your presence, Everybody worship the Lord. Taas po natin ating kamay, patuloy tayong makipag-usap sa Diyos. Yes, urugan ko,
itaas niyo ang kamay ng katabi mo. Maring yung katabi mo ngayon ay nabibigatan. Only God knows kung anong inararanas mo ngayon. Pero sabi ng Diyos, my presence will go with you. Yes, everybody, Korea Makandara Labashande. Korea Bakandara Labashanda Labashanda. Your presence, oh God. Your presence is with us right now. Korea Makandara Labashanda Labashande. Your presence, Lord, is enough for us, oh Labashanda. Makandara la bashandara la babakanda Koraya bakandera la bashera la bababayera la bakande Yara la bosotra la bababayera la bababakera la bayera. Oh, your presence, oh God, your presence right now. Kora la bashandara la bashande Kora la babakandera. Your presence in our midst. Do signs, wonders, and miracles in our midst right now. Koraya bababayera la bababayera. Stretch forth your hands right now, my God. Stretch forth your hands and do signs, wonders, and miracles. Oh, Raya Bakanda, ikaw ang magpapagaling sa oras na ito. Your presence, oh God. Ikaw ang magpapala sa bawat isa, oh Diyos. Oh, Rabababakanda, your spirit of solution, and get your hands in the other Sotaraya. Never your Sotaraya. No more your Sotaraya Mahaya. Never your Sotaraya Mahaya Ramakaya. Nene your Sotaraya Takia Sataraya. Gorama Sotaraya Mahaya Ramasataraya. Wow, yes, Sataraya. We pull down your stronghold. Never Yadara Mahasotaraya. Neniatakina, Nibidiana Masota, Nimoromo, Yaramasota, Maria Kina Mahaya, Mene Yaramoya, Yomo Sotala, Yomo Yapatia Satala Mahaya Sataraya, Inamoria Mahaya Sataraya, Nemoria Chatala Mahaya Ramakaya Maria, Yara Mahaya, Rebebe, Shakela Mahaya Mahaya. Never la Mahaya Sotala Mahaya Kanamo Yaramo Yasatala Mahaya Nene Yoshatala Mahaya Satala Mahaya Satala Mahaya Ninamoria Sataraya
Everything you bless your hands right now. I command every spirit of sickness, every spirit of diseases, every spirit of poverty, every spirit of I take authority over you in the name of Jesus the Christ. I destroy your powers in Rome. I take my authority in the Rome. We release the spirit of fire of healing right now. We release the spirit of fire of the miracles. Supernatural. The God that we serve is the God of miracles. The God that we serve is the God of supernatural. Yeshua the Christ. Oh, release it in the realm of the Spirit. Release it in the of Soyama Shiloh all over the places right now. Robo in every family. The glory, receive it. Receive the anointing. Receive the fire. Receive everything that is beneficial. Everything is in your hands right now. Everything in the realm is in your hands. Let it be confirmed in the physical right now. Go get the supernatural blessing. Go get the supernatural healing. Go get the supernaturally in your family right now. Life in the spirit. It will be released in the physical. Receive it, receive it, receive it. Everybody, you receive it, receive it. Oh, glory, fire! We're seeing it centering the round right now. We are one in the spirit in the round right now. Higher blessing, higher miracles, higher fire, higher healing. Oh God, you know more. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Take over my legs. Fire! Amen, Lord. Amen. We receive it, oh God, right now. We receive it, oh Lord, in Jesus' name. We give you the highest praise and glory in Jesus' name. And everybody said, Amen and Amen. Amen. So pwede na pong umupo muna saglit para sa ating tithes. Ito na po yung way para tayo magbigay sa Panginoon. Pastor Ab, sino po ang sa tithes? Thank you, Lord. Sige, hallelujah. Okay, so we declare the blessing of the Lord. Sabi nga po dito, mayroong ways as we honor God. Kailangan po natin, we have to give our tithes to the Lord.
We have to give. Supernatural ang giving. Supernatural ang harvest po ng bawat isa sa atin. So I'm gonna encourage everyone to prepare our tithes and offering to the Lord. At sama-sama po tayong mananalangin at pasalamatan ng Diyos po. Sabi nga, 3 ways that can honor God is to pay our debts to God. We have to give at makalaya po tayo. Declare. Amen! Everybody please stand up. And we will pray before you give. Bago po magbigay, sama-sama tayong mananalangin. Hurry up! Thank you, Lord. Ando po yung sobre, tayo po muna at we will pray. Sige, tayo sama-sama magbibigay sa Panginoon. Okay? Let's pray. Itaas po natin ang ating offering, ang tithes and offering sa Lord. Thank you so much, Father God. Father, in Jesus' name and by the power of your Holy Spirit, once again, it's an honor, God. We will honor you through our tithes and offering this morning, Lord. Salamat po that you are God. We are claiming the supernatural wealth that you're gonna give to each and every one of us. Believing, God, that as we give our tithes and offering to you, God, there's an open right now, oh God, and you have charged the angel to send forth the supernatural blessing that we need right now. Salamat po, Panginoon. We just want to bless you today in Jesus' name. Amen and amen, everybody. Expect for a miracle blessing, financial breakthrough. Amen. Amen. And higher, 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 from glory to glory, it's higher, it's taking us higher, it's taking us higher, from glory to glory, higher and higher and higher, from glory to glory, higher, higher, from glory to glory. Amen. Praise God. Are you blessed today? Amen. We continue to declare all these declarations. We're believing God for all these words, our life sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. We're not just declaring, but we are prophesying over our lives, over our families. Amen. Amen. Come on, let's continue to declare immortality. Immortality. Death impossible. Impossible. Divine health. Divine health. Sickness impossible. Sickness impossible. Divine protection. Divine protection. Destruction impossible. Destruction impossible. Divine provision. Divine provision. Poverty impossible. Poverty impossible. Divine direction. Divine direction. Mistakes impossible. Mistakes impossible. Holy communion. Holy communion. COVID-19 and all diseases impossible. COVID-19, all diseases impossible. Surely goodness and mercy shall follow Shiloh Church wherever we go. In the name of Jesus. Amen. 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 Come on, let's praise the Lord. Amen. So bago po tayo umalis, we would like to make some announcement regarding po sa ating event tomorrow. Please continue to stay connected po para po sa updates po natin regarding po bukas since yung weather din po natin and para po ma-update po kayo sa upcoming events natin. This supposed to be tomorrow, September 1 and 2. So, wait na lang po kayo sa lahat po ng mga nag-register or inquire po kayo kay Iris kung ano po yung mga update, okay? Amen?
Amen. So thank you so much for joining us today. Bago po kayo umalis, ihag po natin yung isa't isa. Let the love of the Lord be upon each and every one, the church. Amen. Let the fire of the Lord be upon the church today. God bless you po, even those who are in online. We bless you in the